Makabansa 2, Quarter 3, Week 4, Day 1. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2, Quarter 3, Week 4, Day 1. Mga kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang iba't ibang uri ng kabuhayan tulad ng agrikultural, industrial, pampinansyal at panserbisyo. Magandang umaga sa inyo mga bata. Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Mahusay! Panuto. Hanapin at salungguhitan ang mga salita na may kinalaman sa kalusugan. Mga bata, nahanap niyo ba ang mga salitang may kinalaman sa kalusugan? Tara, sagutan natin. Narito ang mga salita na may kaugnayan sa kalusugan. Medical, nurse, dentist, gamot, doktor, pharmacist. Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyang kahulugan ang salitang serbisyo at natutukoy ang mga kabuhayan sa serbisyong pangkalusugan. Stethoscope. Ginagamit ng mga doktor at nurse upang makinig sa tibok ng puso at paghinga ng pasyente. Thermometer. Para masukat ang temperatura ng katawan. Wheelchair, para sa paglipat ng mga pasyente na may limitadong kakayahang maglakad. Ngayon mga bata, meron akong ipapakitang mga larawan sa inyo. Hulaan kung ano ang mga ito at sino ang mga gumagamit nito. Handa na ba kayo? Magaling! Nahulaan niyo ba ng tama kung ano ang mga nasa larawan? Tara, sagutan natin! Stethoscope, ginagamit ng mga doktor at nurse upang makinig sa tibok ng puso at paghinga ng pasyente. Thermometer, para masukat ang temperatura ng katawan. Syringe at needle, maliit na tubo na may karayom sa dulo. Ginagamit upang mag-inject ng gamot sa katawan ng tao o hayop. Wheelchair, para sa paglipat ng mga pasyente na may limitadong kakayahang maglakad. X-ray machine, ginagamit upang makita ang loob ng katawan at matukoy ang problema o sakit ng isang tao o hayop. Mahusay mga bata! Grade 2, ano ang tawag sa mga kagamitan na nakita sa larawan? Saan makikita ang mga kagamitan sa larawan? Sino-sino ang taong gumagamit nito? Ang panserbisyo na kabuhayan ay nakatuon sa pagbibigay serbisyo sa tao. Kabilang dito ang kalusugan, edukasyon at turismo. Isang halimbawa nito ay ang serbisyong pangkalusugan. Ito ay isang mahalagang sektor na nagbibigay ng iba't ibang uri ng serbisyo upang mapanatili at mapabuti ang kalusugan ng mga tao. Narito ang ilang halimbawa na panserbisyo na kabuhayan sa sektor pangkalusugan. Una, doktor. Ikalawa, nurse.
dentista. Ika-4, medical technologist, pharmacist, physical therapist, optometrist. Ngayon naman mga bata, talakayin natin ang mga gawain ng mga sumusunod. Doktor, taong dalubhasa sa medisina na may trabahong manggamot ng mga taong may sakit o karamdaman. Nurse, profesional sa pangangalagang pangkalusugan na nag-aalaga ng mga pasyente sa ospital at karaniwang tumutulong sa mga doktor. Dentista, taong dalubhasa sa pangangalaga ng ngipin at gilagid kabilang ang paggagamot ng mga kondisyong nauugnay dito. Medical technologist, o kilala rin sa tawag na medtech, nagsasagawa ng mga laboratory test upang makatulong sa pagtukoy ng mga sakit. Pharmaceutical o pharmacist, taong may profesional na kaalaman sa pagtitimpla, paglalabas at pagsusuri ng mga gamot. Physical therapist, tumutulong sa rehabilitasyon o pagsasaayos ng mga pasyente na may pisikal na kapansanan. Optometrist, taong may trabaho na suriin ang mata at matukoy ang mga suliranin sa paningin upang magreseta ng salamin o contact lens. Mga bata, ano sa mga serbisyong pangkalusugan ang nais mong tularan balang araw? Bakit? Para sa inyong pagtataya, panuto. Tukuyin kung sino ang mga taong inilalarawan sa bawat item. Isulat ang iyong sagot sa linya bago ang numero. Unang bilang, sila ang taong dalubhasa sa medisina na may trabahong manggamot ng mga taong may sakit. Ikalawa, sila ang profesional sa pangangalagang pangkalusugan na nag-aalaga ng mga pasyente sa ospital. Ikatlo, sila ang mga taong may kinalaman sa pagtitimpla, paglabas at pagsusuri ng mga gamot. Ika-4, sila ang mga taong dalubhasa sa pangangalaga ng ngipin. Ika-5, sila ang mga dalubhasa sa pagsusuri ng mata at natutukoy ang suliranin sa paningin. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!